Welcome back mga kamaster, and for today's video ay magre-repair tayo ng gupit dahil si Idol ay nagpagupit sa kapitbahay nating barbero. So ayan yung naging result ng kanyang gupit. So humihingi ako ng pasensya kay Idol dahil hindi ko siya nagupitan ng araw na yan. Bago tayo magsimula dito mga kamaster ay nais ko lang ipabatid na hindi natin nais na ipahiya yung kapwa nating barbero dito. So ang gusto lang natin gawin dito mga kamaster is masolusyonan at makuha yung gusto ng ating client. Dahil ang gusto ng ating customer dito mga kamaster is yung taper blowout na uso ngayon. Okay, nagsimula tayo dito mga kamaster gamit ang guide number 4 na naka-close lever gamit ang ating made show clipper. At pagkatapos niya na isinundan natin ang guard number 2 na naka-close lever. So yan mga kamaster, i-maintain lang natin yung kapal ng gilid at maglalagay lang tayo ng space para makapag-blend. And then magko-comb over tayo para alisin yung mga sobra dun sa bandang itaas. So parang maglalagay lang tayo dito ng konting kanto para ma-maintain natin yung taper blowout na yan. Dahil mahirap yung masyadong tumaas at manipisan yung gilid nito. So maglalagay pa rin tayo dito ng imaginary guideline. I mean triangular guideline. So ayan mga kamaster, para hindi tayo magkamali sa pagbe-blend at masusundan pa rin natin yung nilagay nating guideline. Gamit ang aking KMA 2296 na hair clipper ay nagsimula tayo ng open lever dito mga kamaster. Ngayon naman ay gagamit tayo ng guard number 1 at naka-open lever pa rin siya. So half inch lang at i-blend lang natin ang medyo pataas. Ngayon naman ay gagamit tayo ng 1.5 guard na naka-close lever. So i-blend lang natin yung itaas ng open lever na guard 1 na naka-flick out motion. Ngayon naman gamit ang aking JRL 2020C ay gagamit tayo dito ng 0.5 guard na naka-close lever. So ayan mga kamaster, is buburahin lang natin yung pagitan ng guard 1 at ng open lever. After naman natin ngayong ma-blend mga kamaster is gagamit na tayo ng no guard na naka-close lever at naka-halfway na rin dito. So lalaruin lang natin yung lever hanggang sa makuha natin yung pinakamagandang blend niya at yung wala na talaga yung pinaka triangular guideline. At yun, tapos na nating ma-blend mga kamaster. Ngayon ayusin naman natin yung pinaka temple area or yung kanyang arc. So gagawin lang natin siyang pasikat, yung maganda siyang tignan mga kamaster gamit ang aking FX barbers. Unti-unti na rin nating ayusin dito yung pinaka-guideline niya, especially dito sa may bandang tenga, halos nawala na at umangat na ng gusto. At sa likod naman tayo ngayon mga kamaster, nag-start tayo dito ng guard number 2. So hindi masyadong kabisado ng ating fellow barber yung pagte-taper dito. So ayusin na natin. Iangat natin ng konti para mas umangat at lumitaw yung kanyang taper blowout sa likod. Same procedure lang yung gagawin natin dito, pero pailalim ang pag-comb over natin dito para maiwasan nating hindi masira yung pagkaka-blowout ng likod niya. So ang may papayo ko lang sa pagbe-blend mga kamaster dito is huwag kayong masyadong maiinip at gawin yung partner yung salamin. Titingin kayo lagi dun sa salamin kung okay na ba. Dahil yung salamin yung makakapagsabi kung okay na ba yung pagkaka-blend nyo. Or kaya lumayo naman kayo ng konti, tumistansya kayo ng konti, tignan nyo sa malayo yung gupit nyo, yung pagkaka-blend nyo, tignan nyo kung okay ba o hindi. Dahil once nakapag malapit tayo habang nagbe-blend tayo, hindi natin masyado nakikita yan. Kaya distansya rin tayo paminsan-minsan para mas makita natin kung okay na yung blending. So after ng result nito mga kamaster, mapapansin natin dito ay hindi na masyadong talagang taper blowout yung likod neto, pero nakaangat pa rin siya kasi medyo may bahagyang napaiksi dun sa may bandang likod niya.
Itong KMA 2296 mga kamaster ay recommended ko sa pagbiblend ng mga taper mga kamaster. Maganda siyang gamitin. Maangas. So yan, makikita nyo dito kung gaano siya kaganda. Sobrang kunat din nito. Ang tagal malobat. So dito naman mga kamaster is nag-comb over ulit tayo is para pitasin natin yung mga maiksi dun sa may pinakadulo. So yan mga kamaster, tinuloy ko na rin dito yung pagla-line up. So yan, mapapansin nyo hindi tayo masyadong kumakain ng malaki dyan. Pagkatapos naman natin mag-blend ngayon at mag-line up is magbabawas naman tayo dito sa itaas. Dahil may mga part dito na hindi na ipantay ng ating idol. So yan mga kamaster, papantayin lang natin and ipo-point cut natin. Ito textured na rin natin para mas maganda kapag mamaya nilagyan natin ng textured powder. So bago tayo maglagay ng mga hair product sa buhok ng ating client mga kamaster, especially pagka textured yung kanyang hairstyle, ay binoblower muna natin dito mga kamaster. Gumamit tayo dito ngayon mga kamaster ng textured powder. Yan, para mas sumarap ang ating idol. So ayun, lagyan natin ng maigi para mas maganda nating maikalat yung kanyang taper blowout. So ganito lang inaayos ang taper blowout mga kamaster. Kailangan lang magulo at very natural yung pagkakastyle niya. At medyo nakaangat yung bandang likod niya. So nilagyan na rin natin dito ng hair art yung likod niya rito mga kamaster. So hanggang dito na lang ang ating video mga kamaster. Sana ay meron kayong napulot na diskarte at technique sa video na to. At maraming salamat sa pagsubaybay. At till next time, maraming salamat. God bless mga kamaster. Hanggang sa muli.